Isang piraso ng ginto ang iniikot sa isang mainit na kawali, hanggang sa matuno ito at maging isang makapal na likidong ginto. Ang mga munghing ito ay naghahanap ng paraan para itago ang kanilang buong yaman. Kaso, may natira pa silang 600 piraso ng ginto, kaya't kailangan nilang magmadali at dagdagan ang bilis. Kaya't magtangkang mag-ipon ng panggatong para sa matinding apoy, at magpapalit-palit sila sa pagtunaw ng ginto. Tapos ay kumuha ng natunaw ng gintong likido, at ibuhos sa hulmahan para mabigyan ng hugis. Pagkatapos ay gamitan ng martilyo para mahubog, at maging isang pares ng mabibigat na gintong posas na daan-daang kilo ang bigat. Ang ganda naman talaga ng kulay nito, para sa kaligtasan. Nilubog ito ng mga monghe sa isang espesyal na uri ng likido, at inilubog ng ilang oras, hanggang sa pagkuha. Ang gintong kulay ay naging purong itim na. Kung ikukumpara sa karaniwang lalagyan, wala namang malaking pagkakaiba. Ngayon, ang huling hakbang ay, kung paano mailabas ang gintong lalagyan na ito. Sa oras ding ito, nagsimulang maghinala si Emperador Aochin na ang Shaolin Temple ay nagtatago ng maraming pera, at nakipagsabuatan pa sa mga miyembro ng korte. Agad na isinugo ang ikatlo at ikaapat na prinsipe, si Prinsipe Hongdou, at si Prinsipe Honglich, upang magsiyasat sa katotohanan sa Shaolin Temple. Pagkatapos ay nagpadala sila ng isang malaking hukbo, upang palibutan ng Shaolin Temple, para masiguradong ligtas na maililipat ang kayamanan, para sa monghe na magdadala ng mga gintong bar. Dinakip nila ang lalaki. Si Fuong the Ngoc ang pinakasuwail na monghe sa Shaolin Temple. Pagkatapos ay nagkaisa sila, dahil sa paglabag ni Fuong the Ngoc sa mga alituntunin ng templo, agad siyang pinalaya sa Shaolin Temple, at pinarusahan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mabigat na kade ng ginto na may bigat na daan-daang kilo. Nang mga oras na yon, hindi pa alam ni Fuong the Ngoc kung ano ang suot niya sa kanyang leeg. Kaya naman, nagpagulong-gulong siya sa lupa, bilang pagtutol. Dahil sa nakita nilang ito, sanay na ang mga monghe dito. Ang liwanag ay nakakasilaw sa kanya tulad ng baboy, at patuloy siyang naglakbay. Nang makarating sila sa isang tulay, biglang ginawa ni Fuong the Ngoc. Pinaluhod ang kanyang shruin sa harap at itinulak ito sa tubig. Pagkatapos ay lumiko siya at tumakas. Nakita niyang ang sutok sa likod niya ay papalapit na sa kanya. Sa puntong ito, wala nang matatakasan si Fuong the Ngoc. Agad pumasok sa isang tindahan, at nalaman na ito ay isang ilegal na sag-alan. Si Fuong the Ngoc ay nasa loob, naglalaro ng masaya, samantalang ang guro ay dumating. Ngunit hindi makalabag sa batas ng Budismo at pumasok. Habang hinahanap ng guro si Fuong the Ngoc, isang matandang lalaki na nagtitinda ng gulay ay lumabas, at naghahanda siyang magdala ng mga gulay papunta sa sag-alan. Ginawa ng guro na ito ang magandang ideya, kung hindi pinayagan ng Buddha ang kanyang disipulo na pumasok sa kasino. Kaya't dinala ko na lang ang lola na nagtitinda ng gulay. May ituturing na mabuting gawa na hindi lumalabag sa mga alituntunin. Ngunit nang pumasok ang guro, nakita niya na nilalaro ni Fuong the Ngoc at handa ng tumakas. Nagtumakosti si Fong Saiyok, tapos pumunta sa isang bar. Nakilala ko na si Lao Trayo, ang pinakamahusay na magnanakaw. Parang matagal na silang magkakilala nung magkatagpo sila. Agad silang nagpalitan ng kuya at adik, ngunit mahirap intindihin si Lao Trayo. Bakit lagi bang may mabigat na gamit si Fuong the Ngoc? Para matulungan ng kuya ko na tanggalin ang mga tanikala. Habang lasing si Fuong the Ngoc, kumuha ako ng isang lihim na kasangkapan mula sa aking bag. Inalis niya ang mga kade ng ginto na kay Fuong the Ngoc. Pagkatapos ay sinundan niya ang mga kadena hanggang sa isang tuktok ng bundok, at itinapon niya ito sa ilog. Ngunit pagkagising ni Fuong the Ngoc, hindi lang siya nagpasalamat, kundi sinuntok pa siya, dahil ang mga kadena ay parusa ng Shaolin Temple para sa kanya. Kailangan lang ng pagkakataon para makabalik sa pagkakamali. Pero ngayon, wala na ang puok na yon. Ang huling pag-asa na makabalik sa Shaolin ay nawala na. Ang puok na yon ang lahat ng pag-asa ko, kapatid. Nasira na ng kapatid na lalaki. Paano mo ba nalaman? Upang punan ng lungkot ni Fuong the Ngoc, dinala ng matandang G ang kapatid ko sa isang tindahan ng mga lampara. Bumalik ang mga piraso para kay Fuong the Ngoc. Ang pirasong ito, ang hitsura ay pareho ng purong ginto, ngunit ang bigat ay magaan, kalahati lamang ng orihinal na timbang. Kaya't naramdaman ni Fuong the Ngoc na magaan tulad ng isang swallows habang naglalakad sa kalsada. Sa mga sandaling ito, lumitaw ang guro na nagbigay kay Fuong the Ngoc ng pagkawala ng bakas. Kailangan nilang sundin ang mga alituntunin ng Shaolin Temple. Ipinagpatuloy ang pagdadala kay Fuong the Ngoc pauwi, ngunit pinigilan sila ng mga gwardya ng kuta, at pagkatapos ay dinala sa tanggapan ng magistrate. Parang ang magistrate ay isang tanga. Kung may anumang problema, itanong lang sa kanyang tagapayo. Naaresto at ikinulong sina Sutok at Fuong the Ngoc, at kinumpiska ang kanyang mga armas. Ang kakaiba ay hindi pa sila nakakalabas ng tanggapan. Ang pari ay humabol, at ibinalik ang tanikala kay Fuong the Ngoc. Pagkatapos ay nagpadala ng ilang mga tauhan.
upang samahan silang bumalik sa Shaolin Temple. Mga ilang araw na ang nakalipas. Ang ika-4 na prinsipe na si Huang Lich ay tinutugis ng isang pangkat ng mga mamamatay tao, at nakita ito ni Fuong the NGOC. Kaagad pinatay ni Fuong the NGOC ang lahat ng mga mamamatay tao. Habang magulo, nawala ng sapatos ang isang junior, at nahulog ito sa kamay ni Prince Huang Thi. Ninais ni Huang Thi na ibalik ito sa kanyang kapatid, kaya't kinailangan niyang magpadala ng mga assassin. Hindi inaasahan na ang plano ay maabala ni Fuong the NGOC upang maghayganti para sa nagmamay-ari ng sapatos na ito. Agad nagtungo si Huang Thi sa Shaolin Temple at pinalibutan ang bundok. Tinawag niya ang lahat ng mga monghe ng Shaolin. Hiniling niya sa kanila na subukan nilang isuot ang sandalyas na ito, ngunit walang sinuman sa kanila ang kasya rito. Lahat ng mga monghe ay narito na ba? Labis na nagalit si Huang Shi. Tiyak siya na ang mga monghe mismo ng Shaolin Temple ang nagligtas kay Huang Li, kaya agad nilang ipinaalam sa kanilang paaralan. At dinala ang 3 tao, si Fang Xiyu, pabalik sa Shaolin Temple. At sa mismong oras na yon, nalaman ni Fang Xiyu ang plano ng Third Prince upang makatulong na mailigtas ang Shaolin Temple. Ginamit ni Fang Xiyu ang dahilan na gusto niyang umihi. Hinailan niya ang kanyang nakababatang kapatid sa isang tabi. Tapos ay sinipa ng pagkalakas-lakas ang paa ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay lumipad silang pabalik sa Shaolin Temple, na may dalang sapatos na tela na dala ng 4 prinsipe. Sinubukan naman ng nakababatang kapatid na isuot ang sapatos. Ang paa niya ay namamaga at doble na ang laki. Kahit anuman ay hindi niya maisusuot ang sapatos na tela. Parang ganoon nga ang tulong ni Fang Xiyu. Matagumpay na nakaligtas ang Shaolin Temple mula sa isang malaking panganib.